Hello, kumusta ka? Alam mo ba, bago pa man umakyat si Jesus sa langit, meron siyang isang super-duper importanteng misyon na ibinigay sa mga kaibigan niya. At heto ang aabangan mo, kasama ka rin pala sa misyon na to. Tara, silipin natin kung ano tong super misyon na to. Pero teka muna, isipin mo nga, para sa'yo, ano kaya ang pinaka-importanting trabaho sa buong mundo? Siguro iisipin mo pagiging doktor o kaya guro o baka naman presidente. Lahat yan sobrang importante for sure. Pero may isang trabaho na, wow, mas higit pa sa lahat. Yan ang pag-uusapan natin. Okay, so simulan na natin yung kwento. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang napaka-espesyal na lugar. Isang lugar na pinili mismo ni Jesus para ibigay itong super misyon sa isang bundok sa Galilea. Imaginein mo to ha, mga 500 tao, yun yung mga tagasunod ni Jesus, ang nagtipong-tipon doon. Grabe, ang dami. At lahat sila sobrang excited na makita ulit si Jesus pagkatapos niyang mabuhay muli. Alam mo, sa dami ng mga taong yun, iba-iba yung nararamdaman nila. Marami yung tuwang-tuwa. Yung iba naman, parang nag-iisip, ano kayang mangyayari? At may ilan pa nga na, medyo nagdududa pa. At okay lang yun. Normal lang naman na may mga tanong tayo, di ba? So habang nandoon sila, nag-uusap, naghihintay, bigla na lang, boom! Nandoon na si Jesus sa gitna nila. Walang may alam kung paano siya napunta doon. Nakita nila yung mga marka sa kamay at paa niya at sigurado na sila, siya na nga yun. At eto na yung moment na hinihintay ng lahat. Pagkatapos silang batiin ni Jesus, sinabi na niya kung bakit niya sila tinipon doon. Oras na para ibigay sa kanila ang pinaka-importanting trabaho sa buong mundo. Bago niya sabihin yung misyon, ito muna ang sinabi niya. Parang sinasabi niya, "Okay guys, tapos na ang pinakamahalagang parte ng trabaho ko dito sa lupa. Ngayon, may full authority na ako mula sa langit para ipasa sa inyo itong napakalaking gawain." So itong espesyal na trabahong to, may pangalan yan, ang Dakilang Komisyon. Ano ba to sa simpleng salita? Ito lang yon, yung utos ni Jesus na ikwento sa lahat ng tao sa buong mundo kung gaano niya sila kamahal. Para mas madali, isipin natin na may 3 simpleng steps ang misyon. Una, go. Pumunta kahit saan. Pangalawa, share. Ibahagi mo yung good news tungkol sa kanya. At pangatlo, show. Ituro mo sa mga tao kung paano magmahal at sumunod kay Jesus. Simple lang, di ba? Go, share, and show. At ito ang pinaka-importante sa lahat ha, yung mensahe ng pag-ibig na to, hindi para sa iisang grupo lang ng tao, para to sa lahat, bata ka man o matanda, kahit anong kulay mo, kahit taga saan ka pa, para sa lahat-lahat to. Siyempre, baka iniisip mo ngayon, wow, parang ang bigat naman ng misyon na yan. Pero relax ka lang, dahil kasama ng misyon, may kasama ring isang napakagandang pangako. At para sa akin, ito na yung best part. Yan, ganyan kasimple. Tandaan mo yan, sa misyon na to, hinding-hindi ka mag-iisa. Hindi ito isang project na kailangang mong gawin ng solo. Ito yung eksaktong sinabi ni Jesus. Parang sinabi niya, "Hoy, pakinggan niyo ko. Saan man kayo magpunta para gawin tong misyon, kasama niyo ako, lagi. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Isipin mo yun, meron kang pinakamalakas na teammate forever." At hindi lang siya basta kasama na nanonood yung presensya niya, yun mismo ang nagbibigay sa'yo ng lakas, ng tapang. Kapag alam mong andyan si Jesus sa tabi mo, parang kaya mong gawin kahit ano, kahit yung mga bagay na akala mo imposible. Okay, so kwentuhan yun ang nangyari noon pa sa bundok. Ngayon, i-fast forward natin sa panahon natin. Ano naman ang kinalaman nito sa'yo ngayon? Magandang tanong yan, di ba? Sila lang kaya ang inutusan ni Jesus? Tapos na ba yung misyon pagkatapos nila? O baka naman kasama rin tayo? At ang sagot ay isang malaking oo! Ang Dakilang Komisyon ay para sa lahat ng naniniwala kay Jesus, mula noon hanggang ngayon hanggang sa dulo ng mundo. Kaya kung naniniwala ka sa kanya, guess what? Opisyal na, kasama ka sa super mission na to. Paano naman ako magsisimula? Napakasimple lang. Hindi mo kailangan pumunta sa malayo. Pwede kang magsimula dyan mismo kung nasaan Pwedeng sa pagtulong lang sa bahay, sa pag-comfort sa kaibigan mong malungkot, o kahit sa pagsabi lang ng good job sa kapatid mo. Lahat yan parte ng misyon.
At wag na wag mong iisipin na maliit lang yung ginagawa mo ha, kasi bawat maliit na gawa ng kabutihan, para yung isang maliit na bato na hinagis mo sa tubig, nagkakaroon yan ng ripples, ng alon na umaabot sa malayo. Ang isang simpleng act of kindness mo pwedeng magbago ng araw ng isang tao. Kaya, iiwan ko sa iyo itong tanong. Ngayong alam mo na ang super mission at alam mong kasama mo si Jesus palagi, paano ka magiging bahagi nito simula ngayon? Anong maliit na gawa ng pagmamahal ang kaya mong gawin para mapakita ang kanyang kabutihan? Pag-isipan mo.